What's up mga kadiskarte? It's 11:42 in the evening. Babiyahe tayo ngayon sa Grab. May first booking tayo, 432 pesos. Alright, 1.9 kilometers pick up. Papunta ito ng Taguig. Let's go, puntahan na natin. Nandito tayo ngayon kadiskarte sa may Taguig. Tapos na-drop natin ng passenger dito. At the same time, meron tayong additional booking. 491 pesos cash. Right, nakuha natin ito kasi naka-auto accept tayo. Ito ay papunta ng Antipolo, Rizal. So the thing is, gabi na kasi. So nagdadalawang isip ako na kunin ito. Pero dito na papasok yung judgment. Kailangan before natin kunin yung passenger, i-judge natin sila. So I mean, i-judge talaga, judge sa appearance and everything. Tignan natin kung based sa judgment natin kung safe bang ibiyahe. Time check nga pala tayo mga kadiskarte. It's already 1 in the morning. Medyo na traffic tayo kanina sa C5 dahil sobrang daming truck. So medyo late tayong habang yung biyahe natin papunta ng Taguig. Alright, so good thing naman, right after nating dumating sa Taguig kanina, meron agad dumating na booking. So ito, papunta pa rin tayo dun sa ating pick up na papunta naman ng Antipolo, Rizal. So sabi ko nga kanina, i-judge natin yung passenger based sa appearance, kung puro lalaki ba sila, malalaki ba katawan nila or what, ganon. Kasi gabi na natural kailangan maging tayo mapagmatsyag sa kung sino man yung mga maiano natin. Nothing personal doon sa doon sa isasakay. Kumbaga kailangan lang for security. Like I said, you always trust your instinct and your judgment base sa mga isinasakay nating pasahero, lalo na't gabi. Additional tip na nga rin pala mga kadiskarte, always lock your doors. So tulad yan, nakalock yung mga mga pintuan ko pag babiyahe tayo ng gabi. Kumbaga gawin na natin siyang best practice palagi na i-lock natin yung ating doors kahit umaga, kasi may mga sumasakay na sobra-sobra dun sa bilang, like 4-seater, ginagawa nila 5 sila, bigla-bigla na lang sasakay. So always lock your doors. So yun mga kadiskarte, safe tayo nakarating dito sa may Antipolo, Rizal. Ayun, okay naman yung mga nasakay natin mula sa Taguig. Like I said, i-judge natin yung every passenger kapag gabi. So based kanina naman doon sa sumakay, okay naman kasi bahay yung pinikapan natin. Paglabas nila ng gate, ayun, nakita ko na family sila na sasakay, tapos may mga dala silang konting gamit. So parang yung usual na so normal na pasahero. At the same time, yung drop off niya din ay bahay din. So nothing unusual doon sa pick up at drop off. Tapos pati din yun sa pasahero. Andito tayo ngayon syempre sa Antipolo, Rizal. Maghihintay tayo ng passenger natin kung may makukuha tayo. Sana may makuha tayo. Nakakadalawang booking pa lang tayo diskarte mula kaninang 11:40. Pick up natin doon sa Commonwealth. At dito nakarating tayo sa may Antipolo, Rizal. So dalawang tag 400 plus yung ating nakuha. At yun, medyo abang-abang lang tayo. Shoutout sa lahat ng mga taga Antipolo, Rizal. Yan, andito ako sa lugar ninyo ngayon. At ang tanong ko sa inyo ay, okay ba ng ganitong oras, alas 2 ng madaling araw? Meron ba sa inyo magbubuk dyan? Yun, kasi almost 20 minutes na tayo na naghihintay ng booking dito. So sana pasukan tayo para at least makalabas tayo ng konti at magtuloy-tuloy ang booking natin. At dahil wala tayong makuhang booking, tayo ay nag-turn on na ng ating saver. So kadiskarte, parang awa nyo na, mag-booking na kayo. At yun, ayaw na nating magtagal dito sa lugar na to. Sana'y makakuha na tayo. Ayun na nga kadiskarte, sakto, it's already 2:31 in the morning at pinasukan tayo ng booking
165 pesos grab pay. Right. Puntahan na natin ito. 1.2 kilometers ang pick up niya. Papunta naman ito ng Marcos Highway. So let's go. Ayun, more than 30 minutes din tayo naghintay. So almost 30 to 40 minutes ang pagitan bago tayo nagkaroon ng booking dito sa Antipolo, Rizal. So ganyan ang in my experience, okay, dito sa biyahe natin. So kung may plano rin kayo na kumuha ng booking during the night, so may possibility na medyo matagal bago magkaroon ulit ng booking. Pero at least meron, alright? So malapit na tayo dun sa ating pick up location. 500 meters na lang. Okay, kanan tayo dito. At isang factor nga din pala kung ba't tayo pinasukan ng booking, kasi inactivate ko yung saver. So just few minutes after I activated the saver, ayun, pumasok na yung booking dito sa atin. Na-drop natin mga kadiskarte ang ating passenger dito sa along Marcos Highway. So wait tayo ng another booking dito. Medyo napadami yata yung kape ko kadiskarte. Gising na gising tayo. Ayun. Pero okay na yung kape kaysa sa mag-energy drink, 'di ba? So marami akong friends na addict sa mga sa mga energy drink, lalo na yung mga nagji-gym at yung mga bumabiyahe na rin tulad nito ng bumabiyahe ng Grab and other TNCs. So I suggest medyo tigilan po natin yung energy drink kasi masama talaga sa katawan natin. Dati nainom ako niyan kasi talagang pampagising siya. Pero masama po sa katawan natin yan kadiskarte, yung mga energy drink. So ayun, instead magkape na lang tayo. Yung kape natin, ang the best na kape ay yung wag yung 3-in-1. At least yung yung purong kape, mas okay yun. So yun lang. Hindi sa depende pa rin sa preference niyo syempre. Di ba, sa akin lang, kumbaga mas preferred ko yung kape. Pero yun nga, kung hindi nyo talaga matiis at kailangan nyo talaga yung pampasigla, di ba? Nasa sa inyo naman po yan. Alright, so sa akin lang ay konting advice lang. May booking tayo kadiskarte. Start na natin ang ating sasakyan dahil meron tayong papunta ng NAIA. Alright, so 384 pesos cash. Papunta ito ng NAIA Terminal 3. Yun, sa wakas binigyan tayo ng pa Terminal 3. So kahit paano medyo aabante na tayo. Right, puntahan na natin to. It's 930 meters away. That's 3 minutes duration. Puntahan na natin ito papunta ng Terminal 3. Let's go! Yan, sa wakas binigyan tayo ng booking pa Terminal 3. Ayan na lang siya. 90 meters away. Yan, pagtawid lang, andyan na yung ating passenger. So nasa crossing tayo ng Marcos Highway. Time check tayo kadiskarte. It's 3:01 in the morning. Buhay na buhay tayo. Siyempre, yun, kapag babiyahe tayo, siyempre kailangan talagang masigla tayo at yun, ganado tayong bumiyahe. May booking man o wala, yan, kailangan ganado tayo. 1K premium. 1K premium. 1,000. 1,000. Cash ha? May app ako? Yes po. Pagas tayo ng 1K. Abante natin ang konti. Pati-pati. Sige. Okay na po. Liting na lang po sir, no? 1K premium. Tapos may apps ako pre ha. Okay na ma'am. Thank you po. Ma'am, salamat sa tip ma'am ha. Bigyan tayo ng tip ni ma'am. Ay, additional 300 pesos tayo sa ating fare. So 451 lang yung kaniyang total na cash payment, pero dinagdagan niya ng 300 pesos. So yun, sold na sold mga kadiskarte. Kabawi tayo dun. Yun, pasok tayo sa online pila ng Terminal 3. At yun, sana bigyan tayo ng magandang booking.
Ngayon naman tayo mga kadiskarte ay nakapasok sa online pila. Medyo ang daming pila, oh. Haba 108 cars, 105, 106. Grabe, ang daming nakapila sa NAIA Terminal 3. So iisipan ko kung aalis pa tayo or tutuloy natin na pumila dito sa NAIA 3. Pwede nating tiyagain habang tayo ay gumagapang either pababa tayo kapag matagal talaga, or pwedeng kahit dito basta pasukan kagad tayo. So lang ito, haba talaga ng pila. 106 cars ahead. So estimated natin ay nasa 27 minutes. Grabe tagal. So since mahaba yung pila mga kadiskarte, pipila tayo sa baba or maghihintay tayo sa baba na magkaroon ng booking. Kasi pag dito tayo, hindi pwede hindi uubra yung gapang-gapang kasi haharang tayo sa sa mga nasa likuran. So ito mga naghihintayan dito. Pero mamaya bababa rin yan dahil matagal yung pila, mahaba, 100 plus yung nakapila na sasakyan para sa Grab. So mas maganda maghintay na lang tayo sa baba. So yun mga kadiskarte, nandito na tayo sa baba. Tayo ay magpatay ng makina at maghintay ng booking. Ayan na, after few minutes ng paghihintay, pinasukan na tayo at kunin na natin ito. Meron tayong booking 308 pesos cash. Alright, puntahan na natin ito sa pick up. Nandito na tayo sa Grab car pick up ng Terminal 3 mga kadiskarte. So mga kadiskarte, after natin na-drop yung passenger dito, actually meron tayong another booking, 513 pesos, right? Grab pay ito, 1.5 kilometers at 6 minutes away ang kanyang pickup. So puntahan na natin ito, papunta naman ito ng Caloocan. After natin ma-drop ang ating passenger, meron tayong panibagong booking. Alright, so tuloy-tuloy na to. Meron tayong 513 pesos para sa booking na to. Papunta ito ng Caloocan. Right, pick upin na natin ito. It's 380 meters away lang. Alright, drop natin ang ating passenger dito sa Caloocan, sa may Tala, sa may Rodriguez Hospital. Right. Yes, kadiskarte. Time check tayo. It's 5:34 in the morning na. Okay. May booking tayo kadiskarte. 88 pesos na cash. At ang pick up niya ay 360 meters. Nasa may Camarin Road tayo kadiskarte at hinihintay lang natin ang ating passenger. Ang drop off natin ay malapit lang din yan. So that's why 88 pesos lang siya kasi 2 kilometers lang din siya. Alright, na-drop natin ang ating passenger dito. Yan sila, binigyan pa tayo ng additional na 50 pesos. Yan, so 113 lang yung kanilang pamasahe pero nagdagdag sila ng 50. Yan, so nakakadalawang booking na tayo na may tip. Good morning na mga kadiskarte. Time check tayo, 5:56 in the morning. So nag-start tayo kanina ng 11:40 in the evening. At ang plano natin ay talagang short na biyahe lang ngayon, madaling araw na biyahe lang. So almost 6 hours and 20 minutes lang. Ganun lang, 7 bookings tayo, 7 jobs mga kadiskarte. Ganun lang no. So pag available time ka na bumiyahe ng madaling araw, so tulad nito, almost part-time lang din siya, 6 hours lang on the road. Yan, kumita pa rin naman tayo. So hindi ganoon kalakihan within the 6 hours, pero meron. Alright? So marami din tayong idle time kanina, pero kahit madaming idle time, binigyan pa rin tayo ng ng booking. So good thing kasi binigyan din tayo ng booking ng NAIA Terminal 3. So after nun, binigyan pa ng additional. So hanggang sa nakarating tayo dito sa may Caloocan at
syempre malapit na dito yung ating bahay, kaya yun, set na yung ating biyahe. So hindi ko na rin gagamitin yung aking set destination kasi sobrang lapit ko na dito, as in 1 to 2 kilometers na lang andun na ako sa aking bahay. Kaya ayun, let's call it a day, and that's it. Mag-conclude tayo ng ating biyahe. Bawasan natin lahat ng ating expenses ang biyahe natin ngayon. So sa ating gas consumption, mga kadiskarte, nabawasan tayo ng 1 bar. So technically less than 500 lang yan. Pero ilagay na natin 500 pesos for gas consumption. And then, bawas din natin every time, bawas natin 500 pesos for the maintenance. At syempre kanina nag-Dunkin Donut. Sakto na sa Dunkin Donuts tayo. Nag-Dunkin Donut tayo at ordinary coffee lang naman yon. So 100 pesos ibawas natin. At eto na ang natira sa atin para sa ating take home for today. Maraming salamat sa lahat ng ating mga subscribers at sa lahat ng mga bago nating kakasubscribe lang. At sana nagkaroon kayo ng idea ng biyahe sa ganitong klase ng oras. So palagi akong bumabiyahe ng indefinite hours na wala akong specific schedule na sinusunod. So sa mga vlogs natin, pwede nyo i-explore yung iba't ibang oras ng biyahe para magkaroon kayo ng idea kung may booking ba ng ganong oras at may booking ba sa ganong lugar, kasi iba't ibang situation or scenario ang ating mga vlogs. Congratulations po sa atin dahil tayo po ay nakaabot na ng 1,000 subscribers! Grabe, parang kailan lang 5 subscribers lang, 20 subscribers, 100, at ngayon ay 1,000 subscribers na. Maraming salamat po sa inyong suporta. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Thank you so much. See you next time and God bless you.